Ito na yung mga talong natin. Pitasin natin ito. Ang laki. Diba? Ang kintab. Ang ganda ng kulay. Ito pa. Hi guys, good morning. Today is Saturday. Nandito tayo ngayon sa garden para mamitas ng gulay. So ang pipitasin natin ngayon, talong, sitaw, ampalaya at bulaklak para sa loob ng bahay. Ito na yung mga talong natin. Pitasin natin ito. Ang laki. Diba? Ang kintab. Ang ganda ng kulay. Ito pa. So ito yung ampalaya. Kamay na lang ang gagamitin ko, hindi na gunting. Hindi ko kaya ang may gunting. Ayan. Maliit lang siya pero ang ganda ng itsura niya. Mukhang healthy. At healthy din para sa akin. Kapag kinain ko, ito may isa pa dito. Ayan. Dalawa. Silagay muna natin sa lalagyan. Ayan, nasama natin sa talong. Tapos, may isa pa dito. Marami pang bunga, pero maliliit pa sila, kaya tatlo lang kukuhanin ko. At hindi ko rin naman kayang ubusin, bilang ako lang mag-isa ang kakain. Ito na yung talong at ampalaya. Ayan o, may mga bunga pa dyan. Pero maliliit. Maliliit pa. Tapos, dito meron tayong kalabasa. Marami yung bunga ng kalabasa. Sa iba't ibang area ng garden. Tapos dito, yung cantaloupe or melon kung tawagin sa atin sa Pilipinas, na akala ko hindi talaga siya melon. Akala ko siya ay honeydew or honeydew. Ito. Nagmumukha na silang melon or cantaloupe. Luckily pagpalaki tayo ng 4. So 4 na piraso. Ayan. At meron pa doon sa kabilang side. So nagbabago na yung itsura ng balat, ng texture, at nagmumukha na talagang melon. Tapos dito, ito yung sweet corn. Actually, ito yung mais na puti na malagkit siya. In order ko online ang seedlings from Amazon. Pero hanggang ngayon, wala pa ring tassel. Although sobrang tangkad na niya, matangkad pa sa akin. So, still hoping, sana naman bago matapos ang summer, magkaroon tayo ng harvest ng mais. Tapos dito, marami tayong kamatis. Ito, nagulat talaga ako. Hindi ko alam kung anong klase ng kamatis to. Ang alam ko, binili ko ito na labeled as Roma tomato.
Pero lumabas yung bunga niya na ganito. Pero matamis yan. Matamis yan at na-try ko na yung ibang hinog dun sa baba. So ayan. First time kung makapagtanim ng ganitong klase ng kamatis. Dito naman, marami din tayong pwedeng i-harvest na talong. Siguro in a few more days. Ayan. May mga bulaklak at may bunga na rin. Ayan. Ito, nandito ito sa raised bed nakatanim. Andun yung kabilang pinag-harvestan ko ng talong. Marami din doon. Tapos may mga malunggay din. Ayan, sobrang healthy. Siguro soon makaka-harvest na din ako ng malunggay. Ayan. Ayan, may paru-paro. Ang ganda, ang laki. Ito yung sitaw. Hindi ganun kadami pero dahil mag-isa lang naman akong kakain ito, okay na to. Ayan, pitasin natin. Hindi na ako gagamit ng gunting kasi hindi kayang pagsabayin. Ayan. Ito pa sa kabila. Ito. Ito may isa pa dito. Ayan. Ito na yung sitaw. Magkano na ba to sa palengke sa Pilipinas? Dito naman meron akong tanim na sili. Ang variety ay pepperoncini. Masarap itong ilagay sa gulay or sa sinabawan kapag medyo bata pa or mura. Pero pag malaki na siya, medyo maanghang na. So, nag-harvest ako ng konti, panlagay ko sa gulay mamaya. Ito. Ay. Ito na. Tapos dito. Mas masarap kapag ganito, maliliit pa. Dito naman ay meron akong ibang variety ng sili. Ang pangalan niya ay Dragon Roll. Hindi ito maanghang kung pipitasin din ng mura pa. Gaya din ng isang sili kanina. So, pitas tayo para sa lulutuin kong gulay mamaya. Ayan. Kakaibang shape niya. May palabis. Ito na yung sinya ko. Malapit sa purple na sitaw. Ayan. Diba ang ganda? Ang daming bulaklak. Iba't ibang kulay. Ito yung okra. Marami din tayong okra dito. At may bulaklak na. At bunga, actually. Ayan yung sa likod yung nakikita nyo sa fence. Purple na sitaw.
may bulaklak na din at siguro mga 2 weeks magbibigay na ng bunga. So, pipitas tayo ng bulaklak ng simya para sa loob ng bahay. Magdagdag pa tayo dun sa kabilang side na nakukuha. Ganda. Ito lahat yung na-harvest ko na bulaklak. Pero sobrang dami pang natira. Hahayaan ko na lang sila para mas masarap pumunta dito sa garden kapag marami ako nakikitang bulaklak. Ayan. Ganda-ganda. Iba't ibang kulay. Lagay natin sa mason jar. Ayan. Diba? Ang ganda. Ikot-ikutin. So, ito lahat yung na-harvest ko ngayong araw. Ang sarap lang sa pakiramdam na kahit sobrang busy ko everyday, during weekdays na nagtatrabaho nga ako, may ganito pa rin akong na-harvest. Nakakapag-relax ako kapag pumupunta ako dito sa garden para mag-harvest. Hindi lang ng gulay, pati na rin ang bulaklak, kagaya nito, mga bulaklak. Ang ganda niyang tingnan, iba't ibang kulay. Tapos, libre na ako sa gulay. So, ito yung mga nakuha ko dito sa garden ko. Salamat sa panonood. Please like and subscribe. Thank you again.